Okay? Without judicial authority, the public officer entered a dwelling of another against, okay, against the will of such dweller. Okay? So that may be the crime of violation of domicile. Now, in relation naman sa atin pong Section 3, definitely, yung pinag-usapan natin concerned with your data privacy. Okay? So, isingit natin dyan, syempre, yung violation of data privacy. Violation of data privacy. Okay? So, these are just some of the crimes na pwede pong makomit ng atin pong law enforcer. Why it is only the law enforcer na atin pong tinatakel? Because take note, as mentioned earlier, your Bill of Rights is a protection of the private individual laban sa possible abuses. Possible abuses of whom? The state agent. Okay? So that is in connection sa sections 1, 2, and 3. Okay? We go to your section 4. Okay? We go to your section 4. What is your section 4? Nakalagay dyan sa atin pong section 4, no law shall be passed abridging the freedom of speech. Okay? Abridging the freedom of speech and of expression or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. So there are 4 rights na nakalagay po dito. Okay? So isa-isahin po natin yung 4 na yan. Now, there should be no law sa atin pong section 4. Okay? There should be no law. Kailangan wala pong batas na gagawin. No law should be passed abridging the so-called freedom of the speech. Freedom of speech and expression. Okay? So when we speak of speech, it pertains to your statements. Okay? It may pertain as well to your appearance. That may be part of your expression. Okay? So when we speak of your freedom of speech and of expression, it may pertain to your statements or your appearance. Now, however you appear, whatever you talk, whatever your opinion will be, that should be respected by the government. Now, respected by the government, bawal ang tinatawag nating prior restraint. Okay? Anong ibig sabihin ng bawal ang prior restraint? Prior restraint, ibig sabihin, bawal kang magsalita. Kahit ano pang sasabihin mo. Pinagbabawalan kang mag-share, magbigay ng opinion. Pinagbabawalan kang magdamit ng share, hindi naaayon halimbawa sa gusto ng ating pong government. That will be prior restraint. There is prior prohibition para sa pagbibigay ng opinion or para sa pag-share, pagpananamit, itsura ng buhok, share, pagpapalagay ng tattoo, whatsoever. May pagbabawal. Sir, paano naman kung ginawa ko? Yari ka. Dahil pwedeng magkaroon ng tinatawag nating censorship. Okay? So, alin po ang ipinagbabawal dyan? Sabi ng 1987 Constitution. Bawal gumawa ng kahit anong batas ang atin pong government para pigilan, para pagbawalan ang kanyang mga citizens or individuals na nasasakupan, para gumawa ng kanyang mga statements or para mag-express ng lahat ng kanilang mga saloobin. That is not allowed. A law that considers prior restraint. Sir, paano naman kung gagawin namin? Ipatitigil, ipatatanggal. Nagsuot ka halimbawa ng tattoo, anong sabi ng government? Tanggalin yan, burahin yan. Magsusuot ka halimbawa, sir, ng kung ano mang damit, na yun po ang, sir, feeling mo gusto mong isuot.
dahil napakainit ngayon, pero sabi ng government, hindi, ang susuotin lang is what? Sir, ang susuotin lang is dapat ay long sleeves tapos nakapants. Eh ginawa mo, hubarin mo yan. That is part of censorship. Nakapost ka na sa online, anong gagawin? Ipadidelete sa iyo ng government kung ano man ang iyong ipinost online. That is censorship. Paano nila ginagawa? Through the so-called law. Okay? So bawal po yan under the freedom of speech and of expression. Yes sir, again, kahit pa sabihin nating freedom of speech and of expression, hindi po yan absolute. So definitely, pwedeng gumawa ng batas kapag ang gustong ipagbawal ng atin pong government is libel. Kasi hindi ka lang basta dito nagbibigay ng opinion. Ang sinasabi mo, paninira, hindi po basta-basta opinion. At there is now libel because you are now maligning other persons. Pinahihiya mo eh. Pinost mo pa online. So pwede po bang ipagbawal yan ng atin pong government? Yes. Okay? Pwede ring ipagbawal ng alin? Slander. Okay? Kaya meron tayong revised penal code. Okay? Next, pwede ring ipagbawal dito yung mga tinatawag nating inciting statements. Okay? Anong example ng inciting statements? Inuudyokan mo ang iba, for example, na gumawa ng inciting statements to commit rebellion. Mag-aklas tayo, pabagsakin natin ang government. Mag-aklas tayo, manggulo tayo sa atin pong society, inciting to sedition. Sir, hindi tayo mag-aaklas laban sa atin pong government. Hindi tayo basta-basta manggugulo. But we want to create major economic laws in the society. Let us commit what? Inciting to commit terrorism. So sa ganyan pong, sir, ginagawa ng atin pong offender, pwede po bang ipagbawal yan ng atin pong government? Pwede. Okay? Next. Yung mga tinatawag nating statements concerning what? Threats. Okay? Statements that are threatening. Okay? Bawal gumawa ng tinatawag nating pananakot. Okay? At kung yan ay pananakot na sir, magdadala halimbawa ng terrorism, bawal din yan. Okay? Ipinagbabawal din yan. So, sir, in these particular circumstances, do we now allow the making of the law suppressing the freedom of speech and of expression because connected na yan sa paggawa ng isang krimen? Yes. Okay? So, kaya tatandaan, hindi po lahat ng rights absolute. May mga karapatan din na, sir, ipinagbabawal kahit pa sabihin natin yan ay part ng expression. Expression mo nga, naninira ka naman. Expression mo nga, sir, inuudyok mo naman ng iba na gumawa ng rebellion or sedition or terrorism. Or expression mo nga, pero may halo naman niyang pananakot. Can that be suppressed or restricted by the government under the 1987 Constitution? Yes. Okay? Now, alin pang kasama sa atin pong Section 4? No law shall be made respecting the freedom of or abridging the freedom of what? Of the press. Okay? Freedom of the press. Now, kapag sinabing freedom of the press, are we talking about journalists only? No. When we speak of freedom of the press, it means freedom to publish. Paano ka nagpa-publish? Dyaryo. Sir, ang dyaryo, sir, hindi naman necessarily, ang magazine, for example, hindi naman necessarily mga journalist ang gumawa. Pero kasama rin po ba yan sa freedom of the press? Yes. Gusto mong maging author ng isang libro. Kasi sabi mo, teka, parang ang ganda-ganda yatang gumawa ng reviewer sa lahat ng subjects ng, sa lahat ng board areas ng atin pong CLE. So ngayon, after mong makapasa sa board, ikaw naman yung gumawa ng libro pagdating sa reviewer. Now, are you allowed to do it? Yes. Huwag ka matakot, kumbaga, kasi hindi ka dyan pagbabawalan ng ating pong government. That is part of the freedom of the press.
freedom of publication. Now, alin pa yung nakalagay dyan? Freedom, okay? Freedom to, or freedom or right to what? Peaceful assembly. Right to what? Peaceful assembly. Okay? Right to peaceful assembly. Okay? Now, pwede po ba tayong magsama-sama? Pwede po ba tayong mag-conduct ng meeting? Okay? Pwede. Kapag nagpatawag halimbawa sa Sir Noli na, medyo okay na yung heat index natin, baka pwede na tayo mag face-to-face, can that be considered as an assembly? Yes, it is a meeting. Okay? Sir, ito pong ating ginagawa online. Is it considered as a peaceful assembly? Although it is not face-to-face, it is just virtual meeting. It is also meeting. Now, pwede po bang ipagbawal yan ng ating pong gobyerno? Hindi. Because there is the element that it is considered as what? Peaceful. So, hindi po tayo nagiging harmful to the environment. Hindi tayo nagiging danger to the public. So, walang karapatan ngayon ng ating pong mga law enforcers na ipagbawal yan. Sir, how about yung rally? Kung yung rally is also peaceful and generally it is non-violent, kahit po magsisigaw pa sila at nakakabingi na yung mga nagrarally, that is allowed to proceed. Okay? That is allowed to proceed. Now, sir, how about when a rally did not have any permit? Sabi ng atin pong Supreme Court, ibang usapan yan. Hindi naman natin ipinagbabawal yung rally just because walang permit. Ano lamang ang sabi kapag kailangan ng permit? If there is permit to rally, it is only an allocation. Allocation of the time and space. Okay? Ibig sabihin, sasabihin lamang ng permit to rally kung saan ninyo pwedeng gawin yan. Anong oras at kailan ninyo pwedeng gawin para hindi maging inconvenience sa atin pong general public. Now, kapag ginawa ang rally pero walang permit, that may be subject to dispersal. Kapag natuloy ang rally na meron namang permit pero hindi sumunod sa time and space, oras kung kailan, saan lang pwedeng gawin, that may also be subject of dispersal. Sir, may permit to rally, meron pong tamang panahon, sumunod sa tamang lugar, pero the rallyists become violent, that may also be subject to dispersal. Bakit? Because nawawala na dyan yung essence ng atin pong peaceful assembly. Okay? So tatandaan na, sabi ng Supreme Court, hindi po ipinagbabawal just because nire-require tayo ng permit. In fact, ine-encourage pa nga, yun nga lang kailangan nating sumunod so that the general public will not be subject to inconvenience. So that is right to peaceful assembly. Now, if ever a public officer, okay, if ever a public officer, now, attends a meeting to which, okay, to which he is a stranger. Okay? To which he is considered a stranger. Okay? Ano po ang pwede niyang maging liability? Titinan muna natin, ano bang ginawa ng public officer? Halimbawa, nung police. He is a stranger to the rally. He is a stranger to a birthday party. He is a stranger to our face-to-face review. At anong ginawa niya? The public officer prohibited. Okay? The public officer, sir, interrupted. And the public officer, sir, prohibition, interruption, and dissolved. Okay? Pinagbawalan, sir, nangialam, ipinahinto. There is now the crime called as what? Prohibition, interruption, and dissolution of peaceful meeting. Okay? So, sino po ang pwedeng maging liable dyan? That public officer who is considered a stranger to such meeting.
Pero kung a-attend lang siya at makikinig lang siya, wala namang problema. Pero kung a-attend siya and at the same time makikinig para ipatigil, ipahinto, okay? Para sir, pakialaman yung ginagawang program or para i-disperse na kung sino man yung mga taong involved dito, pero they are part of a peaceful meeting, that can be a criminal act of the public officer. Okay? Now, what is the fourth one pagdating sa atin pong section 4? Okay? What is the fourth? It is the right to what? Okay? The right to petition the government. Petition the government. For what? Right to petition the government for redress of grievances. For redress of grievances. Okay? So, pwede po ba tayo mag-file ng reklamo? Pwede. O, ano ba yung hinanain mo sa government? Okay? Sir, magpe-phase out na po ng G. O, anong ginawa ninyo? Para ipaalam po sa gobyerno, kami po ay nag-file ng complaint sa DOTR para magkaroon ng dialogue. Hindi po nila kami pinagbigyan. Anong ginawa ng mga jeepney drivers? Di nag-rally ngayon. Kaya nagkaroon ng strike do sa transportation. Okay? Is that allowed? Yes. Para ipakita sa atin pong gobyerno yung iba't ibang hinanaing ng atin pong mga citizens or ng atin pong mga individuals. Pwede bang sabihin ng LTO, bawal yan. Bawal kayong mag-strike kasi hindi makakasakay yung atin pong mga riding public. Hindi, because karapatan yan under the 1987 Constitution. Okay? Wala silang sinaktan, although nagkaroon ng inconvenience. Pero definitely, hindi sila pwedeng maging sanctioned at hindi sila pwedeng maging subject ng punishment because that is not allowed under Section 4. Okay? So Section 4 pertains to different rights. Collectively, there are 4. Freedom of speech and of expression, freedom of the press, right to peaceful assembly, and the right to petition the government for redress of grievances. So that is your Section 4. Okay? Now, we go to your Section 5. Anong nakalagay sa atin pong Section 5 naman? Ito, isang klase din po ito ng atin pong expression. Yun nga lang, mostly connected sa atin pong religion. Okay? So what is your Section 5? No law shall be made respecting an establishment of religion. So that is 1. The clause or the first clause, no law, sir, respecting an establishment of religion. Sir, that is the establishment, or sorry, the non-establishment clause. Okay? Non-establishment clause. Okay? Next. How about yung ating second? No law shall be made prohibiting the free exercise thereof. That is the second clause. The free exercise clause. Okay? The free exercise clause. Okay? Now, the free exercise and enjoyment of religious profession and worship without discrimination or preference shall forever be allowed. No religious test shall be required for the exercise of civil and political rights. Okay? So punta muna tayo sa last statement. Anong sabi? In the exercise of civil and political rights, hindi required na bahagi ka ng religion. Okay? At hindi rin required na magkaroon ng religious challenge or religious test. Ano sabi? Bago mo i-exercise daw ang iyong civil and political rights, hindi required dyan na magkaroon ka ng kinaaanibang religion. Whether meron o kahit wala, you are free to exercise your civil or political rights. That can be allowed. Okay? So pwede kang magsalita,
Kahit pa sir, kasama ka ng inyo pong religion, kahit patungkol pa yan sa government natin, wala pong problema dyan. Okay? Now, we go to the so-called, okay, free exercise clause and non-establishment clause. We first go to non-establishment. Okay? Ano po yung non-establishment? As simple as, bawal magtayo ng sariling religion ang atin pong government. Okay? So, non-establishment clause pertains to the government or the state. Okay? The state cannot, okay, cannot establish, cannot build, okay, cannot institute its own religion. Okay? Cannot institute its own religion. Okay? So, ibig sabihin, hahayaan ng gobyerno ang mga religious affairs sa mga religion. Kaya meron tayong tinatawag dito na separation of what? Separation of church and state. Okay? Separation of church and state. Now, saan lamang separate? The church cannot be totally separated from the state. And the state cannot be totally separated from the church. Sir, saan lamang sila separated? Ang church, dedicated solely for what? Solely for ecclesiastical affairs. Okay? Purely for what? Ecclesiastical affairs. Okay? Now, how about the state? Solely for what? Solely for administrative affairs. Solely for what? Administrative affairs. So, in those instances, bawal tayong mangialam sa isa't isa. Paano ninyo gagawin ang misa? Sabi ng government, dapat nakatalikod kayo mga pari. Hindi kayo dapat haharap. Anong sabi ng ating simbahan? Huwag kayong makialam. Purely ecclesiastical yan. Okay? Ano naman ang sabi ng ating pong gobyerno sa ating pong simbahan or sa mga religion? Oh, sir, kapag sa panahon ng pagboto, for example, hayaan ninyong pumili yung inyong mga, sir, yung inyong pong mga religious members. Okay? Now, sir, pwede po bang pakialaman niya ng state? Hindi. Okay? Dahil yan ay civil rights. Wala yung kaugnayan sa administrative affairs. Eh sir, ano yung administrative affairs? Kung paano, for example, ipatutupad ang batas. Okay, halimbawa, anong sabi ni Marcos pagdating sa pakikipag-alyansa sa US? Anong sabi ni Marcos, ni President Marcos, halimbawa, sa pagtutol sa mga ginagawa ng Chinese government? That is part of administrative affairs. Sino ang padadalhan ng relief goods? O, sino ang pwedeng kumuha ng ayuda? Wala diyang pakialam basta-basta ang church because hindi naman yan saklaw ng gawaing pangsimbahan. Pero there are instances na ang simbahan at ang state nagkakaroon ng blending. Okay? But in some instances, there is blending. Okay? Paano po sila nagbe-blend? Lalong-lalo na sa pag-uplift ng moralidad ng isang individual. Dahil tinutulungan ng simbahan ng gobyerno na kilalanin ang kapangyarihan ng government, anong ginagawa ng gobyerno para sa simbahan? Yung mga taxes ninyo, whether kayo po ay Katoliko, Iglesia ni Cristo, you are part o you are a Muslim, okay? O ikaw po ay isang protestante, pwede po bang hindi kayo magbayad ng buwis para sa inyo pong mga sambahan at bahay dalanginan sa inyong mga churches? Yes. Sa mga buildings na ginagamit ninyo for religious worship? Yes. So kung bilang ganti, dahil meron din namang tulong na ibinibigay dito ang church sa atin pong estado, binibigyan din po ba ng benefit ng atin pong estado ang atin pong simbahan? Yes. Now, sir, kasama ng tinatawag nating non-establishment clause, bawal paboran ng gobyerno ang iisang religion. No public fund should be what? Should be invested in a
religion. Okay? So tatandaan ha, no public fund should be invested in a religion. O sir, magpapatayo kami ngayon ng sambahan. Anong gagamitin? Yung pondo po ng taong bayan. Will that be allowed? No. Bibili po kami ng mga rebulto para sa amin pong sambahan. Will that be allowed? Hindi rin pwede. Meron po kaming piyesta na gagawin. Meron pong religious worship na gagawin this Thursday, this Sunday, at ang gagamitin po naming pondo dyan ay yung pera ng taong bayan. Hindi pwede. Eh sir, kapag pinayagan niya ng ating pong government, that amounts to establishing a religion. Okay? That amounts to what? Establishing a religion. Okay? So that is the first clause, the non-establishment clause. Okay? Now, number 2, the free exercise clause. Okay? The free exercise clause. Anong meron dyan? Ready from the word itself, hahayaan kang maniwala. Okay? It is freedom to believe. Okay? Freedom to believe and to exercise the belief. Okay? Hahayaan ka nating maniwala at hahayaan ka naming gawin ang manifestations ng iyong paniniwala. So dahil naniniwala ka, for example, na kasama ng inyo pong simbahan, meron po mga santo, walang problema. Sabi ng government, dyan kayo naniniwala, okay. Kung kailangan yung sambahin halimbawa yung inyo pong mga anito, kung naniniwala kayo halimbawa sa mga spirito sa inyong paligid, proceed. Mag-offer kayo ng pagkain para sa kanila, walang problema. Hindi namin yan ipagbabawal. Pero tatandaan, kasama ng freedom to believe, there is also the freedom not to believe. Okay? So kung ayaw naming paniwalaan yung mga sinasabi, for example, sa Bible, dahil hindi kami naniniwala sa existence ng Diyos at hindi kami naniniwala sa existence ng religion, sa Quran, halimbawa, hindi nyo kami pwedeng ipagpilitan na maniwala dyan. At hindi rin naman namin kayo pinipilit na huwag maniwala sa inyong, sir, religion. So, kumbaga, nagkakaroon tayo ng religious tolerance. Okay? So, kapag sinabi nating tolerance, o sige, kanya-kanya tayo. Para, kumbaga, sir, yung buhay natin mas maging maayos. Huwag na tayong magpakailamanan sa isa't isa. Pero, if the government says, magtatayo kami ng sariling religion, can that be allowed? No. Sabi naman ng government, hindi kami magtatayo ng sarili naming religion. Pero, pipilitin namin kayong maniwala, halimbawa, sa mga spirito sa paligid. That is also not allowed. Eh sir, kalimitan, saan po yan ginagawa? Kapag yung atin pong gobyerno gumawa ng batas para ipagpilitan na meron tayong iisang official religion. Ang gobyerno gumawa ng isang batas para suportahan ang nag-iisang religion na sa tingin niya, yun yung pinakatamang religion na dapat mag-exist. That is not allowed. Eh sir, sabi ng atin pong konstitusyon, kung ikaw government, gagawa ka ng batas para piliting maniwala ang iyong mga subjects or ang iyong mga individuals. Or ikaw government, gagawa ka ng isang batas para ipagbawal yung kanilang paniniwala. That is an offense against the free exercise clause. Kaya kung titingnan po natin, sir, bakit sa mga Katoliko, for example, during Christmas, walang pasok? During what? Sir, Monday, Thursday, and Good Friday, walang pasok. Ibig sabihin po ba niya nagiging biased in favor of the Catholics? Hindi. Bakit? Kasi kapag nagkaroon ng Muslim holiday, wala din namang pasok. Di ba? Kapag, sir, nag-declare halimbawa ng, halimbawa sa mga Iglesia ni Cristo, nag-declare kayo ng araw ng, for example lang ha, I am not aware, araw ng pasasalamat, for example, at ang naging pasasalamat po ninyo, magkakaroon kayo ng medical mission sa buong Pilipinas, kanya-kanyang, sir, province. So, affected yung buong traffic. Pero, ipinagbawal ba ng government? Hindi. Ang nagiging tingin niya, pantay-pantay lahat ng religion. Wala siya dapat papaboran. So, bakit niya pinapayagan? Eh sir, unang-una, halimbawa, pag nag-medical mission yung mga sa
a part ng Iglesia ni Cristo. Sino bang makikinabang? Yung buong Pilipinas. Sino ang magbe-benefit? Buong Pilipinas na less ang burden sa atin pong gobyerno para sa mga medical mission na dapat siya ang gumagawa. So papayagan niya yan. Okay? Now, sa atin pong freedom of religion, dalawa ang titingnan dapat ha. Free exercise and the non-establishment under your Section 5. Okay? So that is your Section 5 connected sa atin pong freedom of religion. Now, if we offend a religion, can there be a crime? Meron. Sir, they are now exercising the manifestation of their belief. Nagkaroon sila ng worship. Pumasok sila, for example, sa kanilang sambahan. There is now a religious worship. Okay? There is now a religious worship. Here comes, again, a public officer. Okay? Here comes a public officer who attends the religious worship as a stranger. Okay? Here comes a public officer who attends the religious worship as a stranger. Walang problema kung peacefully, silently, mag-observe lang siya doon. Pero anong ginawa nitong public officer na to? Interrupts. Okay? Interrupts the religious worship. Can he be liable? Yes. Okay? Interruption of religious worship. Okay? Sir, anong pinagkaiba niyan dun sa atin pong naunang sinabi? Prohibition, interruption, or dissolution of peaceful meeting. Halos walang pinagkaiba. Pareho din po bang may meeting? Yes. Pareho din po bang public officer ang gumawa? Yes. At pareho din po ba siyang stranger to that meeting or event? Yes. Nagkataon lang, ang prohibition, interruption, or dissolution of peaceful meeting, ano po yan? Non-religious ang kanyang purpose. Okay? Non-religious ang purpose. How about dito? Interruption of religious worship. Ano po ang purpose kung bakit nagkakaroon ng meeting? Bakit nagkakaroon ng worship? Definitely for religious purpose. Okay? That is for what? For religious purpose. Okay? Now, sir, how about if any person is involved? Okay? Any person commits the crime of what? Yung tinatawag nating offending religious feelings. Okay? Offending religious feelings. When and where? When or where does it happen? Offending religious feelings happens where? Inside a building. Okay? Inside a building dedicated to what? Dedicated to religious worship. Religious worship. Or, when does it happen? Okay? Pwedeng sa loob, pwede rin sa labas. Pero kailangan kapag nasa labas. Sir, outside a building, okay? Outside a building dedicated to what? Dedicated to religious worship, but during what? During the celebration. Okay? During the celebration of a religious ceremony. Okay? During the celebration of a religious ceremony. Okay? Sino po ang pwedeng maging liable this time? Not just a public officer. Even a private individual can be held liable. Sa loob, kahit walang nangyayaring religious worship. Sa labas ng isang building dedicated to religious worship, kailangan habang ginagawa ang celebration of the religious ceremony, that particular person makes a mockery, or an insult, which is what? Which is notoriously offensive. Okay? Notoriously offensive to the feelings,
Okay? To the feelings of the faithful. Notoriously offensive to the feelings of the religious, yung mga tagasunod. So the crime committed by such person, whether public officer or private individual, is called as what? Offending religious feelings. Sir, paano kung sa labas ng atin pong building dedicated to religious worship, pero wala naman pong nangyayaring religious ceremony? Sir, kahit pa meron kang gawin dyang insult, kahit pa meron kang gawin dyang mockery, this cannot be committed as a crime. Baka meron pong ibang krimen, pero not particularly this one. Okay? So that is in relation to your section 5. Okay? We go to your section 6. What is your section 6? Okay? We go to your section 6. Wala pong problema. Isesend ko nga po yan. Lahat po yan. Okay? Sinesend ko po naman talaga yan. Okay? Now, we go to your section 6. The liberty of abode and of changing the same. Okay? Within the limits prescribed by the law shall not be impaired, except upon lawful order of the court. Neither shall the right to travel be impaired except in the interest of national security, public safety, or public health as may be provided by the law. Okay? Now, when we speak of the first sentence, it talks about the liberty of abode. Okay? The liberty of abode. How about the second sentence? The second sentence pertains to the right to travel. Okay? So the first sentence is, okay, pagbalik ko lang. So this is number 1 and this is number 2. Okay? So kapag sinabi nating liberty of abode, ano daw ang exception? Okay? Lawful order. Lawful order of the court. Okay? Lawful order of the court. How about sa atin pong right to travel? Number 2 is right to travel. Anong ibig sabihin? Kapag, sir, liberty of abode, hindi natin basa-basa pwedeng palitan ang atin pong tinitirhan. Pwede po ba tayong, sir, paalisin sa atin pong tinitirhan? Hindi. Unless may utos coming sa korte. Kaya nga nakalagay dyan is what? Except. Now, ano naman yung ating right to travel? Hindi naman po ako titira sa Baguio. Gusto ko lang mamasyal. Pero kapag, sir, interest of national security. Okay? Interest of national security. Ano pa? Public safety. Okay? Public safety or public health. Pwede po bang ipagbawal ang movement natin? Yes. Okay? So take note ha. Sir, dalawa ang right na pinag-uusapan sa Section 6, liberty of abode. Hindi tayo pwedeng basa-basa pagbabawalan sa atin pong titirhan. And the right to travel, hindi tayo basa-basa pwedeng pigilan sa atin pong movement. Except, ito pong mga to ha, papasok. Kapag merong exception, pwede na tayong pigilan. Now, let us discuss your liberty of abode and the right to travel. Okay? So that is part of your Section 6. Now, first, we have your liberty of abode. Ano ba yung abode? Okay? Ano po ba yung abode? Kapag sinabi po nating abode, it pertains to the right to choose your residence. Okay? Sir, hindi naman po ako taga Palawan, pero gusto ko po yung view sa Palawan kasi kumbaga majestic, napaka pure, napaka serene kapag malapit po ako halimbawa sa mga beaches ng Palawan. Gusto ko po doon manirahan. Pwede po bang ipagbawal yan ng kanilang mayor? Hindi pwede. Sir, nag-set up na po ako doon ng bahay. Pwede po ba niyang ipagiba? Pwede po ba niyang, sir, ipa-demolish? Hindi pwede. Now,
Sir, liberty of abode or the liberty to choose your residence may be restricted. May be restricted by order of the court. Okay? By order of the court. So now, sir, kung kayo po ay magiging pulis na, for example, ito yung pinakamalimit eh. Okay? Sir, may squatter po na pumunta doon sa akin pong lupa. Humingi po ako ng tulong halimbawa sa isang pulis. Sabi ko, Mamang Pulis, Mr. Pulis, Miss Pulis, baka pwede niyo akong tulungan, paalisin nga po natin dito yung isang squatter. Lupa ko naman yan eh. Sinabihan ko na siyang bawal siya doon. Pero dire-diretso pa rin siya sa pagpapabahay. Now, pwede mo bang paalisin? Walang problema. Ang tanong, bilang isang pulis, meron ka bang court order na dala-dala? Kasi kahit pasabihin na isa ka pang public officer, pwede ka pong maging liable dyan. Yes, sir. Tutulungan ko lang naman yung isang taong may-ari ng kanyang lupa para paalisin dito yung squatter. Kahit na, wala namang utos ang korte. Magsampa muna kayo ng reklamo. Sir, kapag nag-proceed ka at pinalalayas mo ngayon, tinutukan mo pa ng baril, kinasahan mo halimbawa ng baril, pero hindi mo naman po pinaputok. Natakot ngayon yung mga squatter. Nagpulasan ngayon, nagiba yung bahay. Ano pong pwedeng ikaso sa iyo bilang isang public officer? That may be the subject of the crime of what? Expulsion. Okay? Ako po, bilang isang private individual, okay? Ako po, bilang isang private individual, I can be held liable for the crime of what? Grave coercion. Yes, sir, akin naman yun eh. Hindi naman natin, sir, dinideny na ikaw yung may-ari. At hindi naman natin sinasabi na hindi ikaw ang may-ari. Pero may tamang pamamaraan, sabi ng 1987 Constitution. At ang tamang pamamaraan is for you to secure a court order. Your Honor, meron po nagbahay dun sa aking lupa. Pinigilan ko na, ginawa pa rin. Pwede po ba ninyo akong tulungan? Kapag pumabor sa iyo ang desisyon ng ating pong court, it is the court who will order the police to make the demolition, to make the eviction. Ito ang warrant. Ito ang desisyon. Sheriff, pumunta ka ngayon sa pulis. Makipag-coordinate ka sa pulis. Magpasama ka ngayon. Tulungan nyo ngayon yung private individual na nagrereklamo para paalisin ngayon yung mga informal settlers na yan. Bakit? Kasi sabi ng ating pong 1987 Constitution, ang pagbabago ng tinitirhan dapat sa utos ng isang korte. Wala ka pong utos ng korteng tinanggap. Anong karapatan mo para palayasin sila? In fact, bilang police officer, public officer, without any justifiable ground, you will be held liable for the crime of expulsion. Okay? How about for the private individual? That may be for grave coercion. Okay? Sir, paano naman kung sa number 2, yung tinatawag nating right to travel. Okay? Kapag sinabi nating freedom of movement. Okay? Freedom of what? Movement. Will that be allowed? Basta may pera ka, walang problema. Ikaw namang gagastos dyan eh. Gusto mo pumunta simula Batanes hanggang Hulo, ubusin mo yung pera mo ngayong 2024, walang problema. But, when can it be restricted? May be restricted when? Okay? May be restricted when in the interest of what? Interest of national security. Okay? Sir, bigla po nagkaroon ng gera dito sa Pilipinas. Kagaya halimbawa nung na kumbaga medyo nagkakaroon ng mainit kumbaga na sir controversy sa West Philippine Sea. Now, sir, assuming lang wag naman. Okay? Bigla pong sinugod halimbawa ng China. Okay? At gano'n na nga yung paunti-unting nangyayari. Okay? Sugurin ng China yung buong West Philippine Sea. Sir, anong sasabihin ng government? Bawal muna kayong mag-swimming sa area na yan.
Pwede bang gawin yun ng government? Pwede. Because that is a national security concern. Now, nung panahon ng pandemic, ano po nangyari sa atin? Public safety. O, para iwas muna tayo sa hawahan ng sakit. O, there is also what? Public health concern. Para hindi maghawahan, para hindi dumami, hindi, sir, inalis, pero nilimitahan. Huwag muna tayong pumunta kung saan-saan nang hindi pa po safe yung paglabas-labas natin. Okay? So in that instance, kapag nagkaroon po ng right to travel, freedom of movement ang pinag-uusapan, pwede po bang isubject ng government yan sa limitation? Yes. Under the 1987 Constitution, in the interest of national security, public safety, or public health. Pwede po bang, sir, o dyan muna kayo sa bahay ninyo ha, kalma muna kayo dyan. Kapag sinabi na naming safe na lumabas, kagaya halimbawa ng, Monday, naranasan siguro ninyo yan. Monday, Barangay Poblacion 1 lang muna ang lalabas para hindi maging crowded halimbawa sa palengke. That is for public safety in relation sa atin pong public health. Bakit pwedeng gawin yan? Kasi sabi ng 1987 Constitution, as part of the exception may be restricted. Nakalagay yan saan? Nakalagay yan saan? Sa batas. Okay? As may be prescribed by the law. Kaya maraming biglang gumawang mga ordinances nung panahon ng pandemic. Okay? Whether it is the law created by Congress or whether it is the ordinance created by the local government unit, that may be allowed as a form of what? Restriction. Pero there must always be the justification. Okay? Now, how about a resolution? At ito, kung inyo pong matatandaan, nag-viral dahil sa isang drug performer. Maraming mga local government unit ang nagpalabas ng kani-kanilang resolution. At anong sabi? The local government unit, we are now declaring, declaring the drug performer as what? Drug performer as persona non grata. Okay? Persona non grata. That drug performer is what? Unwelcome in our locality. Now, kung ako po yung drug performer, am I still allowed to get inside a particular local government unit? Pwede pa rin po ba akong pumasok sa kanilang LGU? Sabihin na natin, for example lang, Cebu declared the drug performer as persona non grata sa pamamagitan ng resolution ng local government unit ng Cebu. Here comes the drug performer. Pumasok pa rin siya sa area ng Cebu. Pwede ba siyang maging liable? Hindi. Sir, meron pong resolution. Yes, resolution, yun nga lang, it is not a law. Okay? It is not a law. Okay? Hindi po yan batas. Sir, is it also an ordinance? It is not an ordinance as well. Okay? It is not an ordinance as well. Now, sir, ano lamang ang isang resolution? A resolution only conveys sentiments. Okay? A resolution only conveys sentiments. Saloobin lamang ng kanilang gobyerno. Pero it does not mean anything pagdating saan? Sir, pinagbabawalan siyang pumasok. Pinagbabawalang pumasok, hindi po yun allowed. Pero i-declare natin siya as unwelcome, yes, yun ang saloobin namin. Sir, bakit hindi pwede na i-declare siya as bawal pumasok? Kasi nga, sabi, there must be the respect to the right to travel. Gusto mong limitahan yan, kailangan meron munang national security. Gusto mong limitahan yan, kailangan muna merong public safety. Gusto mong limitahan yan, kailangan muna may public health. Pero sa paglimita, kailangan nakalagay yan saan? Ordinance or law. Gusto mong limitahan, kailangan nakalagay saan? Sa isa pong batas. Ang problema, gusto mong limitahan,
hindi naman inilagay ng mga local government unit in an ordinance, only in a resolution. So wala din po yung bisa. Okay? Nagpahayag ka lang ng kanilang damdamin pero hindi na isa batas. Kaya definitely yung drug performer na yan, kung sir, unwelcome siya sa Cebu pero nakapasok pa rin siya sa Cebu, yes, that is allowed because he has the right to travel. Okay? So that is your number or section 6. Now, does an alien have the liberty of abode and the right to travel? Meron. Sino ba ang isang alien? Ang isang foreigner. Okay? Pero ang isang alien or foreigner, sir, pwede po ba nating basta-basta paaalisin? Hindi pwede. Okay? Assuming nakapasok dito ang isang alien or foreigner with the proper documents. Okay? With the proper documents. Dumaan yan saan? Dumaan sa Bureau of Immigration. So ngayon, di ba, may kumakalat na issue at ang ating Congress biglang magpapatawag ng investigation. Bakit daw napakaraming mga Chinese students na naka-enroll sa Cagayan State University somewhere in the north? Okay? Sir, sa Cagayan State University, ang dami daw naka-enroll. At hindi lang sa Cagayan State University, pati pa sa ibang university in Cagayan. Now, here comes the Congress na nagpapatawag ng investigation. Pwede bang basta-basta nila paaalisin yung atin pong mga aliens or foreigner? Hindi. Again, when these aliens or foreigner are being expelled, okay, expelled from the Philippines this time, paaalisin natin mula sa Pilipinas kahit meron po silang proper documents, pwede silang tulungan ng korte. Bakit mo paaalisin? Pinapasok nyo with proper documentation. Now, yung mga public officers natin will be held liable for the same crime of what? Will be held for the same crime of what? Expulsion. Now, anong kailangang gawin ngayon ng Bureau of Immigration? Ipatawag lahat ng mga aliens or foreigners at isubject sila sa tinatawag nating deportation proceedings. Sa deportation proceedings, ano po ang pwedeng gawin sa kanila? Pakikinggan sila ngayon ng Bureau of Immigration. Sir, paanong pakikinggan? I-explain nila on their side anong dahilan mo para manatili dito sa Pilipinas. Anong reason mo? Anong authority mo para ipagpatuloy namin ang iyong pananatili dito sa Pilipinas? If the Bureau of Immigration is not convinced, okay, sir, i-revoke niya ngayon yung kanyang visa and definitely he will be called as what? The alien will be considered as undesirable alien. At sa pamamagitan ng undesirability niya, yung Bureau of Immigration, pwede na po ba siyang paalisin from the Philippines? Yes, without being liable for the crime of what? Expulsion. Okay? So tandaan ha, sir, kapag sinabi nating expulsion, it violates the due process of an alien or a foreigner. O kagaya ng asawa ni Pokwang. Sir, kahit si Pokwang at saka yung dati niyang asawa naghiwalay na, pero hindi basta-basta pinaalis yung kanyang asawa dito sa Pilipinas because yung Bureau of Immigration natin, yung mga police natin, yung airport, sabihin airport police natin, dahil sir, gusto na nating paalisin, isasakay agad-agad papunta sa aircraft, that cannot be done without justifiable cause. Ngayon, nagsampa ng reklamo halimbawa si Pokwang, saan? Sa Bureau of Immigration. At ang request niya, paalisin po ninyo dito sa Pilipinas. Anong ginawa ng Bureau of Immigration? Nagpatawag ng deportation proceedings. Now, hindi satisfied sa reason ng foreigner. Anong ginawa ng ating pong BI? Pinaalis siya sa Pilipinas, subject therefore of deportation. Yung Bureau of Immigration officers po ba pwedeng maging liable ng crime of expulsion this time? Hindi. Okay? Kasi this time, sumunod sila sa proseso ng batas. Okay? There is also one Supreme Court decision in the early 1900s. Sir, the mayor of Manila round up
prostitutes in Manila sa area ng Malate and Ermita. So sabi nung mayor dati, 1900s ba yan or 1930s, sometime in that kumbaga period. Sabi nung mayor ng Maynila, ipunin nyo mga pulis, mga PC, ipunin nyo lahat ng mga prostitute ng Ermita at Malate. Anong utos ng mayor? Paalisin ninyo at pauwiin ninyo kung saan mas sila nanggaling. Kapag ayaw umalis, isakay ninyo ng barko, ipadala yung barko papunta ng Mindanao. Now, nagreklamo yung mga prostitute. Umabot ng Supreme Court yung kanilang reklamo. Sabi kay Mayor, Mayor, alam namin na mabuti ang inyong intensyon para mabawasan ang immorality sa inyong lugar. Ang problema, mali ang inyong pamamaraan. Kasi kahit prostitutes yan, sana nagsampa kayo ng reklamo sa korte para yung korte ang mag-uutos na paalisin sila sa Ermita, Malate area. Pero anong ginawa mo, Mayor? Ikaw mismo ang naglagay ng batas sa iyong kamay na hindi ka naman korte. Kapag ipagpapatuloy mo yan, pwedeng magsampay yung mga prostitute laban sa iyo ng crime of what? Expulsion. Okay? So that is in relation sa atin pong Section 6, the liberty of abode and the right to travel. Okay? Now, we go to your Section 7. Okay? We go to your Section 7. Ano naman po meron sa Section 7? It pertains to what? The right of the people to information on matters of public concern shall be recognized. Access to official records and to documents and papers pertaining to official acts, transactions, or decisions, as well as to government research data used as basis for policy development shall be afforded the citizen subject to such limitations as may be provided by the law. Okay? So sa number 7, we only talk about the freedom of information. Okay? The freedom of what? Information. Kailangan po ba magkaroon tayo ng access? Yes. Lahat ng mga bagay na dapat po, sir, maisa publiko. So hindi dapat pwedeng sasabihin na, yung mga transactions sa government, kasi nakalagay dyan, access to official records and to documents and papers pertaining to official acts, transactions, and decisions should be made public. Pero take note, hindi po ito absolute. And even up to this time, hindi pa po ito ginagawa dahil kailangan po ng batas para maisakatuparan ng atin pong freedom of information. Hanggang ngayon, wala. Okay? So, kumbaga, it is, the recognition of transparency. Okay? The recognition of what? Transparency. So, in that case, sir, hanggat wala pong batas, hindi natin malalaman alin ba yung mga dokumento na dapat isa sa publiko. Kung wala po tayong batas, hindi natin malalaman alin yung mga records na dapat isa publiko. Okay? So, Section 7 only talks about the freedom of information for purposes of what? Government transparency. Now, isa sa mga dapat isinasa publiko, sir, in relation sa atin pong Bill of Rights under Section 7 is what? Yung atin pong SALN. Okay? Kung wala kang itinatago, kapag i-file mo yan halimbawa sa proper court, i-file yan halimbawa saan, na-require sa'yo ng ombudsman, sir, at hinihingi ang record mo ng ibang individual at wala ka namang dapat ikatakot, wala kang itinatago, sir, dapat po yan isa publiko. Ano po ba yung SALN? What does SALN pertain to? SALN is your statement of what? Statement of assets, liabilities. Okay? Statement of assets, liabilities, and net worth. Okay? So, ginagawa po ba yan ng mga nasa public? Yes. Para makita natin if these persons are living a modest life. Hindi naman required na kailangan pulubi ka na magtatrabaho sa government. Ang kailangan lang, maipakita ng mga taong nagtatrabaho sa government na meron silang disente na kinikita na commensurate sa kung ano man ang meron sila as part of their possession.
Okay? So sabi ng atin pong 1987 Constitution, Sir, public office is a public trust. So kailangan ipakita natin sa taong bayan na talagang sa lehitimong pamamaraan nakuha yung mga yaman. Okay? Sir, sumisweldo ka halimbawa ng sa salary grade 20. Pero ang iyo pong, Sir, ari-arian, lagpas-lagpas sa kayang kitain ng salary grade 20. Imagine, ang salary grade 20, sabihin na natin, for example lang ha, nasa 70,000. Pero ang iyong bahay, nagkakahalaga ng 10 milyon. Kailan ka nagkaroon yan? Within the span of 3 years. Sir, imposible po bang bumili niyan? Kung tutuusin, yes. Kasi 50,000 sa loob ng 3 years, hindi ka makakaipon basta-basta ng 10 milyon. Eh ano nangyari? Ipaliwanag mo ngayon sa iyong SALN and make it public for transparency. Ito po ay utang ko galing sa akin pong kapatid. Kaya ako nagkaroon ng 10 milyong bahay kasi yung kapatid ko, for example, tumama sa loto, binigyan ako ng 10 milyon, ipagawa ko daw po ng bahay. So, pwede po bang nagkaroon ka ng legitimate reason kung paano ka nagkaroon ng 10 milyon na bahay? Yes. And that will not be, kumbaga, subject to investigation ng ombudsman. Ang nagiging subject ng investigation ng ombudsman, Sir, lagpas sa iyong kinikita yung iyong mga assets, lagpas sa iyong kinikita ang totality ng iyo pong pagmamay-ari. At ikaw po ay nagiging mainit. Bakit? Sa paningin ng ombudsman dahil posibleng, Sir, related yan sa tinatawag nating crime of what? Baka pwedeng plunder. Now, for purposes of the crime of plunder, magkano po therefore ang nakulimbat? At least 50 million pesos. Okay? At least 50 million pesos ang yaman na hindi po maipaliwanag. Okay? Eh bakit? Kasi hindi nagtutugma ang kanyang salin. Eh paano natin nalaman? Because it should be made public pursuant to Section 7. Okay? Now, Section 8. Section 8 pertains to the right of the people, including those employed in the public and private sectors, to form unions, associations, or societies for purposes not contrary to law. Okay? Therefore, it shall not be abridged. Now, ang Section 8 pertains to freedom of association. Okay? So, Section 7 pertains to freedom of information. Okay? Section 8 pertains to what? Freedom of what? Freedom of association. Pwede kang sumali sa isang union. Again, Sir, saan ka sasali? Sa government, pwede ka po bang sumali sa isang union? Yes. May mga employees union dyan. Okay? Bakit? Para saan ba yung union? Hindi para basta laging mag-aklas. Hindi dahil nagbuo ng isang asosasyon, mag-aaklas na agad. Sir, driver ako eh. Kasali ako ngayon dun sa binubuong consolidation para dun sa phase out ng jeep. So sumali ako ng asosasyon para tulungan ako sa pagbabayad ng akin pong kukuning e-jeep o yung modernized jeep. Is it allowed? Yes. Sumali ka ng fraternity. Hanggat yung fraternity hindi gumagawa ng hazing, that is allowed. Freedom of union or association. Sir, sino po ang may freedom of union or association? Whether you belong to the public or private sector. Okay? Whether you belong to the public or private sector. O bakit yung mga, Sir, yung iba dyan, for example, kasali ng Eagles. Di ba? Bakit meron kayo pong, Sir, sorority or fraternity na kinaaniban? Kasi pinapayagan yan ng 1987 Constitution. Eh Sir, how about sa atin pong pagtatrabaho? Okay? Sumali ako sa employees union. Magwewelga na po ba agad kami? No. Terorista na po ba agad kami? No.
Kasi freedom of association is part of your right. Now, sir, alin ang hindi pwedeng gawin? Kapag sasali ka ng association or union, basta see to it na legal, okay, ang purpose. Okay? Dahil kapag yan po ay naging illegal, it becomes illegal ang purpose. Therefore, it can be subject of what? Prohibition. Okay? Now, if nagbuo kayo ng asosasyon na illegal ang purpose, okay? Nagbuo kayo ng asosasyon na illegal ang purpose. Sa pagbubuo, liable ka na agad. Anong tawag dyan? That is an illegal association under the the revised penal code. Okay? It is considered as a crime. You established. Okay? You established. Establishment. Okay? Organization. Okay? Formation. You established, you organized, you formed an association. Okay? An association that is contrary to law. Okay? That is contrary to law. That may be for your what? Illegal association. Eh sir, hindi naman po ako ang nagbuo. Hindi po ako ang founder. Hindi po ako ang officer. Pero I just became a member. Okay? Pwede ka pa rin po maging liable dyan. Okay? Pwede ka po maging liable. Bakit? Kasi yung inyo pong binuong asosasyon, they are targeting the members, the officers, the founders, they are targeting to commit any of the crimes under the revised penal code. Kaya pala kayo nagbuo kasi magiging sindikato kayo ng mga nang-i-estafa. Kaya ka pala sumali dyan kasi gusto nyong gumawa ng estafa. That is not allowed under the 1987 Constitution at nag-implement dyan ng atin pong revised penal code for illegal association. Eh sir, how about kapag kami naman po bilang isang asosasyon, ipinatawag para magkaroon ng meeting? Okay? Therefore, ano po yung meeting namin? There is the so-called illegal assembly because there is now an actual meeting targeted, okay, targeted to commit what? Targeted to commit treason, rebellion, okay, sedition, or assault upon a person in authority. Or yung tinatawag nating direct assault. Okay? Next, ano pa? Sir, ipinatawag kami para mag-meeting para, sir, pag-usapan yung amin pong crime na gagawin against the revised penal code. Okay? Or that is contrary to what? Contrary to good morals. Okay? So, walang problema ha, tatandaan, kahit anong asosasyon pwede mong salihan. Basta hindi po contrary sa batas ang purpose kung bakit po siya binuo. Kahit anong asosasyon pwedeng mag-meeting. Eh sir, member po ako halimbawa ng isang cooperative. Ipinatawag kami kasi meron kaming yearly stockholders meeting. Walang problema. Hindi po yan para pag-usapan ang gagawing isang krimen. Pero kapag ipinatawag kayo tapos pag-uusapan dito ang krimen na gagawin ninyo, sir, armado pa kayo, that is now illegal assembly. There is your actual meeting. Eh sir, hindi naman po ako umattend, pero kasali po ako ng association. That may be illegal association. So this time, pwede po bang buwagin yan ng ating pong government? Pwede. Okay? Now, if you are part of the public sector, pwede kang sumali sa union. Walang problema. Bawal nga lang kayong mag-rally. Okay? Tandaan ha, bawal ang mag-rally. Now, if you are a member of the union in the private sector, pwede rin po kayong mag-rally.
Okay? So tandaan, bakit? Kasi hindi mo basta-basta pwedeng ipabago sa government kung ano man yung sentimiento ninyo. Kasi lahat ng inyo pong trabaho sa gobyerno dapat nakabatas. Okay? Sir, magtatrabaho ka sa BJMP, sa BFP, sa PNP, lahat yan nasa batas. Hanggat hindi binabago ang batas, hindi nyo po yan basta-basta madadaan sa parali-rally. Pero sa mga private sector at nagtatrabaho ka, whether may batas o hindi, kung ano ang pwede at mas makabubuti sa atin pong mga empleyado in the private sector, pwede nilang daanin yan saan? Sa rally. Kaya yung iba, halimbawa sa mga pabrika, hindi po natuloy yung amin pong usapan. Hindi kami ni-recognize sa mga pabrika. Nag-rally po kami. Ay bakit? Para pakinggan po kami ng aming private employer. That will be allowed. Eh ang tanong sir, kapag po ba ikaw nasa government, bawal ka nang magsalita ng laban sa government? Hindi. Kasi again, meron tayong Section 4. Nilinaw na yan ng Supreme Court. Those persons working in the government, bawal mag-rally, yes. Pero hindi kayo pinagbabawalang magsalita laban sa government. Eh sir, bakit during the time of election, hindi kami pwedeng mag-post? Sabi ng Supreme Court, pwede. Bawal nga lang magkaroon ng appearance na meron kang pinapaboran na isang kandidato. Yun ang bawal. Pero kung magsasabi ka patungkol sa eleksyon, kung magsasalita ka patungkol sa pamamahala sa government, walang problema. That is part of your freedom of expression. Okay? Pero kung sasabihin mo, sir, bawal yan, hindi pwede. Dahil belonging ka to the public sector? No. Tingnan ang arrangement. Pang-ilan yung freedom of expression? Pang-apat. Diba? Pang-apat yung freedom of the speech. So in the hierarchy, isa ang freedom of speech or of expression saan? Sir, sa isa sa pinakamataas na karapatan in the Bill of Rights. Now, in the pandemic, nalimutan kong sabihin, may 6 drivers na nagprotesta laban sa government. Inaresto sila ng mga pulis dahil sumusuway daw po sila sa quarantine protocol. Now, the decision of the Metropolitan Trial Court of Caloocan City was to acquit the 6 drivers because they were just exercising their freedom of expression and of what? Freedom of speech. Okay? So, nag-associate sila, sir, nagsama-sama sila bilang 6 na driver at nagprotesta. Sa panahon ng pandemic, sabi ng atin pong Metropolitan Trial Court, walang masama sa kanilang ginagawa. That is just an exercise of their freedom under the Constitution. Okay? So that is in relation to Section 8. Okay? We go to your Section 9. What is your Section 9? Okay? What is your Section 9? Section 9 pertains to private property shall not be taken for public use without just compensation. Okay? Section 9 pertains to what? The so-called power of expropriation. Power of eminent domain. Okay? Power of expropriation or power of eminent domain. Okay? Anong meron? Okay? Ano pong meron? Kapag sinabi nating power of eminent domain, isa-isahin po natin yan. Power of eminent domain under your Section 9. Section 9. Okay? That is one of the 3 inherent powers of the state. Hindi yung Section 9 ha. Sir, that is the limitation. Kailangan sir sa exercise may tamang bayad. What is one of the 3 inherent powers of the state? 3 inherent powers of the state. Okay? That is power of what? Power of eminent domain.
Okay, power of eminent domain. Okay, power of eminent domain. It is what? The taking. Okay, taking of private property. Okay, taking of private property. Okay, taking of private property. Okay, saan dapat gagamitin? For, okay, for public purpose. Okay, taking of the private property for public purpose. Okay, for public purpose. At kailangan with just, okay, with just compensation. Okay, with just compensation. So anong ibig sabihin? Sino po ang kukuha dito? Ang kukuha dito, yung gobyerno. At ang kukunin ng atin pong government is what? Sir, yung iyo pong ari-arian. Saan dapat nila gagamitin? Okay? Saan dapat po nila gagamitin? Sir, gagamitin dapat ang iyong ari-arian for public purpose. Pero hindi nila pwedeng basta-basta kukunin yan nang wala pong karampatang bayad. Yung tinatawag nating just compensation. Okay? So what is just compensation? It is the full and fair equivalent. Okay? The full and fair equivalent of the property. Okay? Of the property. So in that instance, okay? Okay? In that instance, meron po tayong tinatawag na ano? Willingness. Okay? Paano nagkakaroon ng tinatawag nating full and fair equivalent of the property? Willingness. Paano nagiging willing? Sir, yung gobyerno, magkakaroon ng tinatawag po nating ano? Sir, bargaining, kumbaga, makikipagtawaran muna. So, gagamitin ko yung iyong ari-arian kasi magpapatayo ako halimbawa ng isang public, okay, public what? Public parking para makinabang at hindi na magkaroon, sir, ng non-moving traffic kasi yung mga nakabalandrang, sir, sasakyan, yan ang cause ng traffic dito sa inyo pong lugar. Okay? So, para hindi na mag-cause ng traffic sa buong community ninyo, magpapatayo ang government halimbawa ng public parking. Now, ang problema, sabi ng government, ito ang tawad ko. 100 per square meter. Okay? Sabi ng atin po may-ari ng lupa, ang baba naman. Okay? Magkano bang tawad mo? 1,000 per square meter. Sabi naman ng government, ang mahal naman. Pwede ba tayong mag-arrive sa gitna? O, sige. Sabi nung gobyerno, 150. Sabi nung nagbebenta, 950. Hanggang umabot sa gitna, 500. Okay? Hanggang umabot sa gitna, 500. Okay? Now, sir, hanggang umabot sa gitna, sir, 500. Pumayag ang government, bibilhin niya. Okay? Pumayag ang sir, taong may-ari, ipagbebenta niya. Therefore, there is now willingness. Now, sa ganyang instance, pwede na po bang kunin ng government ngayon ang iyong private property? Yes. Bakit? Kasi pasok yan sa power of eminent domain. Eh sir, paano naman kapag ayaw mong pumayag? Anong gagawin ng government? Ikokorte ka ngayon. Hindi para ipakulong ka dahil ayaw mong ipagbenta sa kanya. Okay? Hindi para ipakulong ka dahil ayaw mong ipagbenta sa kanya. Okay? So in that instance, anong mangyayari? Ikokorte ka ng gobyerno para itanong sa korte, may karapatan ba akong kunin yung kanyang property? Sabi ng korte, meron naman kasi gobyerno ka. Meron ba akong karapatan na kunin yung property sa ganito pong bayad? Sabi ng ating pong korte, sige, ito ang ating magiging computation. At sa instance na umabot po yan sa korte, minsan mas mababa pa yung nagiging tawad.
Okay? Kaya kung tutuusin, kapag tinawaran ka ng gobyerno sa unang instance pa lang, pwede namang makipagtawaran, sir. Possibly. Pero kapag hindi kayo nag-arrive sa just compensation or tamang kabayaran, sir, ano yan? Dadalhin pa sa korte. Kaya kung titingnan po ninyo, sir, ang dami mga government projects, halimbawa saan? Sa mga public highways. Pero hindi agad-agad po nagkakaroon ng katuparan kasi kinukuha pa ang right of way. Okay? Kinukuha pa ang right of way. Eh sir, sa pagkuha ng right of way, babayaran yung may-ari. Eh ayaw pumayag ng may-ari. Kaya yung iba dinadala sa korte. Okay? So that is one of the powers of the government, known as what? Power of eminent domain, also known as the power of expropriation. Okay? The power of expropriation. Now, since nabanggit po natin na meron pong three inherent powers ang atin pong state. So the first one is the power of eminent domain or expropriation. We have the second one. It is police power. Okay? What is your police power? It is the power to regulate public welfare. Okay? It is the power to regulate public welfare. Okay? Public welfare. Okay? So in that instance, paano natin i-regulate dito ang public welfare? Sa pamamagitan ng paggawa ng batas, law making. So bakit po may krimen? Para pagbawalan ng atin pong mga offenders. Para pagbawalan as an act of what? Deterrence ang atin pong mga individuals. Eh bakit ginagawa yan? For public safety. For the safety of whom? The public. Dahil kailangan ng atin pong welfare. Okay? Now, ano po ang pundasyon ng police power? Ang pundasyon ng police power is this. Called as salus populi est suprema lex. Okay? Salus populi est suprema lex. Okay? So when there is salus populi est suprema lex, what is it? The welfare of the people. Okay? The welfare of the people is the supreme law. Okay? The welfare of the people is the supreme law. So, ibig sabihin, may batas o wala, para sir, sa kapakinabangan. Para sir, saan? Sa safety ng publiko. Pwede po bang, sir, gawin ng atin pong gobyerno, i-regulate ang atin pong mga behavior? Pwede. Kapag sinabi ng government, oh, bawal sir, lumabas, gagawa kami ng batas. Kasi part ng atin pong ano yan, public safety and public health. Hindi sila pwedeng, sir, lumabas dahil part yan ng lawmaking ng atin pong government because of what? Police power. Okay? Sabi ng ating government, ipagbabawal na namin totally dito yung lahat ng mga ano, sir, mga, sabihin na natin, naninigarilyo, nagbe-vape, may batas na, sabihin na natin. Sir, ipagbabawal totally, bakit? Parte ng atin pong public welfare. So dahil, sir, kontrolado, sorry, not controlled, but regulated, kumbaga, nililimitahan dito ng ating pong government yung ating galawan. Hindi naman siya totally ipinagbabawal. So kung naaayon sa batas, pwede mong gawin. Pero kapag hindi naaayon sa batas, hindi mo basa-basa gagawin. That is part of what? Police power. Power to regulate public welfare. Okay? How about sa Charlie? Okay? We have the power of what? The power of taxation. Okay? So when we speak of the power of taxation, it is the power to impose what? Power to impose burden. Power of taxation is considered as what? The lifeblood of the government. Okay? The lifeblood of the government.
Now, kapag sinabi nating lifeblood of the government, yan ang buhay ng gobyerno. Bakit? Buhay ng gobyerno, ikamamatay naman ng iba. Bakit? Pabigat yan eh. Sa pagbabayad ng buwis, nabubuhay ang government dahil sa common fund na kanyang naiipon. Saan ang galing ang common fund? Coming from the taxes. Bakit kailangan ng taxes? Para pondohan ang alin? Projects. Kaya may daan, kaya may tulay, kaya may mga public buildings, kaya meron tayong, sir, assistance coming from the government kung nag-aral ka halimbawa saan? Sa state university or college, dahil sa pondo ng atin pong taong bayan. The government is only the collecting agent, pero hindi po gobyerno ang nagmamay-ari ng pondo na yan. Taga-ipon lang siya. Sino ba ang nagbayad? Taong bayan. Dahil sino po ba ang nabigatan? Yung taong bayan. Okay? Pero bakit hindi natin maipatigil? Otherwise, kapag itinigil ang pangungulekta ng buwis, wala din pong kikitain ng government para pondohan ang mga projects na kanyang gustong ipa-implement. Okay? So when we speak of the three inherent powers of the government, dito ka lang po mamimili. So, number one is power of expropriation or power of eminent domain. Next is police power. And Charlie is the power of taxation. At kalimitan ng lahat ng nasa Bill of Rights connected sa police power. Okay? Kagaya na lang nung ating right against unreasonable searches and seizure. Bakit kailangan yun? Sir, para hindi po basta-basta magkaroon ng kaguluhan. Yun nga lang, kailangang susunod lagi tayo saan? Due process and equal protection of the law. Okay? So that is your, sir, Section 9 in relation sa three inherent powers of the state. Okay? We go to Section 10. Okay? We go to your Section 10. What is Section 10? Okay? What is Section 10? Section 10 pertains to obligations and contracts. As simple as that. Ang ginawa nating kontrata, hindi po basta-basta pwedeng ipawalang bisa ng gobyerno sa pamamagitan ng isang batas. O may kontrata kayo halimbawa kay Sir Noli. Paano kami nagkaroon ng kontrata kay Sir Noli? Contract of review. Nasaan po yun? The moment, kahit po kayo ay online, lalo-lalo na syempre sa face-to-face, blended, the moment you encoded yourself, saan? Dun sa registration nila. Nag-fill out ka ng registration form. That acts as what? The contract of review. Now, obligado ka po bang magbayad? Yes, ng tuition. At sina Sir Noli, syempre, sa tulong ng mga lecturers, obligadong magbigay ng review services. Now, here comes the government at sasabihin ng gobyerno, tanggalin natin ang contract of review na yan. Kasi dapat walang bayad. Is that allowed by the 1987 Constitution? Kahit pa presidente ang mag-initiate niyan sa Kongreso, gumawa kayo ng batas, lahat ng mga contract of review, gagawin natin po libre. Pawawalang bisa natin ang mga existing contracts of review dahil gagawa ang Kongreso daw ng batas sa tulong ng presidente. That will not be allowed. It is a private affair. At kung private affair yan, hindi po basta-basta pwedeng panghimasukan ng gobyerno. May masama ba sa contract of review? Wala. Illegal ba yung review? Hindi. Pero kung ang kontrata ay illegal ang nilalaman, for example, inutusan kita ngayon, pirma ka dito, o kahit walang written contract, utusan kita ngayon na pumatay. Is that considered a legal contract? No. Illegal ang laman eh. Anong laman? Anong subject matter? Pagpatay. So definitely, kung papatay tayo ng ibang individuals, what will now happen? Sir, that is commission of a crime. And definitely by commission of a crime, nagiging subject tayo saan? Sir, sa regulation ng ating pong gobyerno. Pero kung ang ating pong kontrata
by virtue of our private affair, nagkaroon ng tinatawag nating COC. C is what? Okay, ito ko na lang ilalagay. Section 10, obligation of what? Contracts. Obligation of contracts. Obligation and contracts. Okay? Kapag meron tayong binuong kontrata or kasunduan, COC. Anong usual na requirements niyan for validity? C is for consent. There is offer and acceptance. Sir, paano nagkaroon ng offer and acceptance? Doon na lang sa contract of review. Consent. Nag-offer sina Sir Noli, may nakita kang advertisement. Ikaw naman, grinab mo yung opportunity sa pinakamababang presyo. Kaya nagre-review ka ngayon. So, nag-offer sina Sir Noli, tinanggap mo. Therefore, papasok ang object and consideration. Okay? So, depende ngayon ang laman ng object. Object is the subject matter. Okay? It is the thing of your contract. How about consideration? It is the cause or reason for entering a contract. Entering a contract. Okay? Anong dahilan mo para pumasok sa review? Sorry? Anong dahilan mo para magbayad ng review fee? Ikaw yung reviewee. Sina Sir Noli, sabihin na natin yung provider. Okay? Reviewee ka. Anong dahilan mo? Your consideration para pumasok sa review. The services na ibibigay ng center. Okay? Therefore, ano naman ang dapat mong tanggapin? Sir, ano ang dapat mo, ibigay sa center, sa provider? Yung fee. Okay? On the part of the consideration naman, ng atin pong, sir, ng atin pong provider. Ano po ang consideration? Okay? Ano po ang consideration? Bakit ka papasok? Sir, bakit ka papasok? Okay? Bakit ka papasok? O bakit ka magbabayad sa review? Ikaw yung reviewee, ha? Kamali lang ako. Bakit ka magbabayad? Kasi meron kang tatanggaping services. Okay? Meron kang tatanggaping services. So definitely, ang subject matter on your part is what? Or ang object is considered as what? The object is the fee. Okay? Now, sa punto de vista naman ni na Sir Noli, bakit sila magbibigay ng tinatawag nating services? Ang services ang object ng kanilang kontrata dahil meron silang makukuhang kabayaran. So, in those instances, whether yan po ay nakasulat or whether hindi, obligado tayong magbayad. On the part naman ni Sir Noli, kaya nga, sir, kahit gabing-gabi na, di ba? Sir, nagpo-provide pa rin ng services dahil part na ng ating kontrata. Ngayon, pumunta ka sa pulis, pumunta ka kay congressman, sabi ninyo, ayaw ko pong magbayad. Kasi hindi ako pumasa. Wala kaming pakialam doon. Nagawa namin yung serbisyo namin. Kailangan mo magbayad. Okay? Hindi ko sasabing hindi ka papasahan. Nagkataon lang, yun po ang example. Kaya anong ginawa ng isang reviewee? Pumunta sa Congress at ang sabi, gawa nga po kayo ng batas para ipawalang bisa yung obligasyon namin na nakalagay sa kontrata. Will that be allowed by the 1987 Constitution? Hindi pwede. Kasi sabi dyan, no law shall be passed abridging the obligations of contract. Therefore, bawal gumawa ng batas para ipawalang bisa ang obligasyon part of your contract. Okay? And that serves as what? Professional attitude. Ginawa namin yung part namin, di ba? Naibigay namin yung services na kinakailangan mo, so kailangan mo ring magbayad as part of a professional act. Okay? So that is in relation sa section 10. Okay? Now, we go to your installment din ng sasakyan. Ganun din,
Sa installment, halimbawa ng sasakyan, sabi nung may-ari o yung bumili, "Di ko na po kaya eh." Bakit ka bumili? Hindi mo naman pala kaya. Sir, kapag sinampahan ka po ba ng reklamong sibil sa korte, sasabihin ng court, walang bisa, basta-basta yan. No. Ano pa ang mangyayari? Sisingilin ka pa ngayon ng court, dagdag pa yan, at posibleng mas tumaas pa ang pwedeng singilin sa'yo. At hindi pwede mong sabihin sa korte, Your Honor, baka pwede po ninyong irekomenda sa atin pong Congress na gumawa sila ng batas na lahat ng mga kontrata ng sasakyan, wala ng bisa para yung mga bumibili, hindi na po magbayad. That cannot be done. Private affairs ninyo yan. Kaya kapag papasok ka sa isang kontrata, there is a risk sa isang sir, kagaya ng buyer, there is a risk na hindi mo mabayaran. On the part din ng seller, there is a risk hindi na makapagbayad yung ating pong buyer. So kaya napakahaba minsan ng nilalaman ng isa pong written contract para pag-ingatan on both sides. Dahil hindi papayagan na basta-basta gumawa ng isang kontrata. Sir, basta-basta gumawa ng isang batas na ipapawalang bisa ngayon ng ating pong mga ginawang kontrata. Okay? Yes. Nasa iyo eh. Sino bang nag-iingat? Sino bang nag-iingat? It is the buyer. Sino bang gumagamit? It is the buyer. Kaya nga ano lagi ang sinasabi ng mga nagbebenta ng sasakyan? Lagyan niyo po ng comprehensive insurance. Para kahit mawala, di at least yung insurance po ang magbabayad sa amin. Yung sobra niyan, ibabalik naman po sa inyo. Hindi tayo bumibili ng insurance dahil akala natin kapag merong insurance, additional pong burden sa atin. Yes, that is sort of. Pero sa ganyang instance, nawala po yung sasakyan. Diba? Nawala po yung sasakyan. Nasira yung sasakyan. Obligado ka pa rin po bang bayaran yan? Yes. Ikaw yung nag-iingat dyan eh. Okay? So that is your section 10. Okay? We go to section 11. O baka po yan ay, tingnan po muna ninyo yung kontrata. Anong nakalagay dun sa kontrata? Baka contract-based po muna yan. Pero kung itinakas yung sasakyan, sir, nang walang paalam, ang problema, sino ba ang nagtakas? Ikaw na yung may-ari niyan eh. Nakasanla lang po yan. Lahat ng mga bentahan ng sasakyan, nakasanla po. Ikaw pa rin yung may-ari. Kaya sa rehistro niyan, sino bang nakalagay? Ikaw. Kapag itinakas mo yan, sir, there can be no crime. Kung tutuusin ha, always kapag yan po ay hindi pa fully paid, tingnan muna ang nasa kontrata. Okay? Now, ikaw yung may-ari, hindi yan pwedeng maging act of carnapping basta-basta. Bakit? Ikaw ang legal owner eh. Hindi mo pa nga lang tapos bayaran. Tanong, pwede po bang estafa yan? Hindi rin. Kasi contract-based. Okay? Always, sa pagbili ng sasakyan, tingnan muna kung ano po ang nakalagay sa kontrata. Okay? So that is in relation sa section 10. Yung debt, meron pong sariling provision dito. Mapapag-usapan pa rin po natin yan. Okay? So, we go to section 11 para hahatiin po natin para saktong-sakto. Okay? Kasi nagtagal tayo dun sa section, section 12. Section 2. Kasi masyadong mahaba talaga yun. Sa susunod na discussion, ang mahaba naman dyan ay section 12 para saktong-saktong hati. Okay? So we go to section 11. Free access to the court. Okay? Free access to the court and quasi-judicial bodies and adequate legal assistance shall not be denied to any person by reason of what? Poverty. Okay? By reason of poverty. Now, sir, hindi dahil mahirap ka, mawawalan ka na agad ng karapatan para ipaglaban ang iyong cause. Okay? So kahit mahirap ka, kahit meron po tayong poverty, sir, na ikinakatwiran, you can still file a court case. You can still file a case in the administrative agencies of the government or quasi-judicial bodies. Walang problema dyan. Now, hindi mo po kaya, sir, na kumuha ng sarili mong abogado kasi sobrang, sir, mahal.
Anong sabi ng atin pong, okay? Ano pong sabi ng atin pong 1987 Constitution? Tutulungan ka namin. Adequate legal assistance shall be provided to you. Okay? Adequate legal assistance shall be provided to you. Now, paano po magkakaroon ng tinatawag nating adequate legal assistance? Okay? Paano magkakaroon ng tinatawag nating adequate legal assistance? There is IBP. Okay? IBP, that is known as the Integrated Bar of the Philippines. Okay? At nandyan din syempre ang PAW. Okay? Nandyan ang PAW. Okay? So kapag sinabi po nating PAW, ano po yan? Yung atin pong Public Attorney's Office. Okay? Yung atin pong Public Attorney's Office. Okay? Public Attorney's Office. Now, sir, take note na kapag sinabi nating, sir, kapag sinabi po nating IBP or PAW, Public Attorney's Office, ang usual na tinatanggap po nila dyan ay mga kasong kriminal. Kalimitan ha, usual criminal cases. Sir, kapag mga kasong sibil, hindi po basta-basta yan tatanggapin. Except, kumbaga, sa sir, kakaibang sitwasyon. Pero usual sa IBP or PAW, sa utos ng korte, sa utos ng ating Supreme Court, kailangan mag-provide ng adequate legal assistance. And not because by reason of poverty, sir, wala na tayong ibibigay na tulong coming from that particular individual. Okay? So take note ha, sir, kapag kailangan mo ng tulong, pwede po yan? Yes. Okay? So coming from the IBP or the Integrated Bar of the Philippines, yung samahan po ng mga abogado na pwedeng tumulong ng libre at walang bayad, pero kalimitan mga criminal cases lang. Bakit? Kasi masyado pong masalimuot kapag civil case at meron po talagang bayad dapat dyan. Kasi sir, lalong-lalo na mga bentahan ng lupa, mga pagmamana, sir, yung mga donation, yan po ay mga civil cases na hindi po kumbaga concerned ng atin pong okay? Hindi po basta-basta concerned ng atin pong mga IBP. Okay? Or hindi basta-basta concerned ng atin pong PAW. Okay? So in that instance, sir, basta mahirap, kumbaga, hindi madedenay sa korte. Kahit mahirap, meron pa rin po bang suporta coming from the government? Yes. Okay? So that is in connection sa atin pong Section 11. Okay? So, simula sections 1 to 11, dahil 22 sections po yan, at least hinati natin. Do we have a question for your 11 sections? Okay? So, meron po ba tayong tanong? Kakaintindihan po ba tayo dyan, mga mama at sir? Usual po niyan, syempre, sa atin pong possession. Hindi ka naman, sir, tinatawag na sobrang hirap. Okay? Hindi ka po tinatawag na sobrang hirap. Okay? Dito po, kapag sinabi natin by reason of poverty, merong poverty na tinatawag nating indigent, na meron ka pa rin namang ari-arian, pero hindi nga lang sasapat. Usual, sabihin natin, 200 to 300,000 a year para sa buong pamilya. You may be considered as what? Indigent. At sa ganyan pong instance, pwede kang tulungan ng PAW or IBP. Ano lamang ang kailangan mong ipakita? Certificate of indigency. At usual yan na kinukuha coming from the barangay. So kung yung barangay, sir, upon evaluation, halimbawa, mag-i-issue ng Certificate of Indigency, pwede mong dalhin yan sa IBP or sa PAW para humingi ng tulong. Okay? So, kumbaga, sir, yung mga tinatawag nating by reason of poverty, yung mga kapag pinagsama-sama ang kanila pong, sir, sweldo sa isang buong pamilya, na kalimitan halimbawa ay family of 4, hindi po lalagpas halimbawa ng milyon, hindi lalagpas at hindi aabot halimbawa ng 500,000, you may be considered as indigent.
In that instance, sir, pwede kang tulungan, sir, ng IBP or PAO at usually pagdating po yan saan? Criminal cases. Pero take note, usual lang ha, kasi ang sabi ng atin pong 1987 Constitution, kahit dapat saan, quasi-judicial agencies, dapat kang tulungan. Okay? Kung maaari, libre at hindi ka magbabayad. Kaya nga, kumbaga, may sariling pro bono arm ang atin pong gobyerno. Okay? May sariling pro bono arm ang atin pong government. Okay? Punta ka sa munisipyo, may mga libreng notaryo doon. Okay? Meron tayong libreng notaryo doon, so walang problema. Pero sa mga simple documents lang. Pero yung pagmamana, hindi ka po papayagan dyan sa atin pong munisipyo. Okay? So are we clear on this? Meron po ba tayong tanong dito? Okay? So, next time, we will talk about your Section 12. At ang Section 12 natin, sir, i-relate po ninyo sa atin pong Section 14 in relation sa atin pong Section 17. Okay? At dito po sa atin pong Section 19, dyan po natin pag-uusapan ang atin pong RA 9745. Okay? The Anti-Torture Act. Okay? The Anti-Torture Act. Okay? So, that will be for your sections 1 to 11. Okay? Sige po. So, isesend ko po ito ha. Kaya lang, okay lang ba sa inyong yung kalahati po nito wala pang annotations? Pero kaya ko po inihiwala yung ating discussion para dun po kayo magbe-base. Okay? Pero, sige, isend ko na rin kahit po kalahati pa lang. Okay? So, sama-sama po ulit tayo sa susunod para tapusin po natin yung Bill of Rights in connection sa atin pong iba pang mga incidental topics. Okay? So maraming salamat po and see you po ulit. Thank you po.